Ang Sangsin sa shrine ay itinayo upang paglagyan ng isang spirit tablet ng isang guardian deity ng kinanta ni Hua ang fortress pagkatapos makumpleto ang fortress noong 1796. Nang matapos ang pagtatayo ng kastilyo, iniutos ni Haring Zhongzhou ang paglalagay ng Sangsin sa templo at nagpagawa ng gate. Ang mga seremonyal na ritual ay ginanap dito tuwing tagsibol at taglagas. Ang Sangsin sa shrine ay may 3 silid sa harap, at bukas ang harapan, ginagawa itong angkop na istruktura para sa pagdaraos ng mga ritual ng ninuno. Ang dambana ay binubuo ng isang puwang para sa paghahanda ng pagkain at isang silid para sa mga officiant ng ritual. Ang dambana ay giniba noong unang bahagi ng ika-20 siglo at muling itinayo noong 2009. Mahirap ang dating site ng Sangsin sa temple upang maibalik sa orihinal nitong lokasyon dahil sa matataas na lupain. Ito ay itinayo ng bahagya sa timog. Sa panahon ng kanyang paghahari, si Haring Zhongzhou ng Joseon Dynasty sa Korea ginamit ang Hwasong Temporary Palace bilang pansamantalang palasyo. Pagkatapos umalis sa opisina, nilayon niyang manirahan sa Hwasong Temporary Palace sa mahabang panahon. Inutusan niya ang kanyang mga nasasakupan na magdisenyo at magtayo ng lahat ng pasilidad sa loob ng Suwon Hwasong Fortress na may taus-pusong interes. Ang templo ng Sangsin sa ay itinayo sa paanan ng Paldolsan Mountain. Ito ay ginamit para sa layunin ng pag-aalay ng mga seremonya ng ninuno sa banal na espirito na nagpoprotekta sa Suwon Hwasong Fortress. Habang ginagawa ang ancestral rites sa banal na espiritu ng Paldolsan Mountain, ang pinakamataas na bundok sa Suwon. Sinubukan ni Haring Zhongzhou na isaalang-alang Suwon Hwasong Fortress bilang isang sagradong lugar.